Eto, breaking news mga banateros, mga kabiyaya, viral to. Bakit viral to? No, dahil si Pangulong Marcos Jr. ay may nagawa na naman para sa Pilipinas. Sobrang ganda ng nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pilipinas. Hindi po ito prank, no. So grabe, kung matatandaan nyo, si Pangulong Duterte nung panahon ni Pangulong Duterte ay ipinabalik niya sa Canada yung mga basurang dinala dito sa Pilipinas. Pero wag ka. Nakabawi na tayo mga banateros, mga kabiyaya. Nang dahil kay BBM, no? Nang dahil kay BBM nakabawi tayo sa Canada. Yung basura mismo ang bumalik sa Canada. Ang basura mismo na talagang pinakamalaking basura sa kasaysayan ng Pilipinas ay mismong humarap sa presidente ng Canada. Ganun kalupit ang nagawa ni Marcos Jr. Sobra, talagang palakpakan tayo mga banateros. Iba talaga itong si Marcos Jr. Yung mga imposible ginagawa niyang posible. Yung posible nagagawa niyang imposible. Ganyan kalupit si Idol BBM. Biruin mo, siya mismo na pinakamalaking basura sa Pilipinas ay nadala niya sa Canada. Nadala niya mismo ang sarili niya. Putang ina. Yung basura, no? Yung basura ng Pilipinas na walang iba kundi si Marcos Jr. ay pumunta ng Canada. Yung basura ng Pilipinas, basura, alam naman natin ang basura is mabaho. No, maraming ang basura eh. Mabaho, marumi, 'di ba? Bulok, ano pa ba? Tawag dito, basta nakakadiri. So 'di ba ganyan si Marcos Jr.? Bulok yung sistema, mabaho ang pamamalakad sa gobyerno, marumi ang hangarin sa Pilipinas, at higit sa lahat ay yung kanyang sobrang nakakadiring pamamalakad dito sa bansang Pilipinas. Kaya BBM, President BBM, sobrang nagpapasalamat kami sa iyo kaya dahil ikaw lang mismo ang nakagawa nito. Na yung pinakamalaking basura sa kasaysayan ng Pilipinas ay nadala mo sa Canada. At ikaw yun. Congratulations. Bravo. Napakaganda ng ginawa mo. Sobra. Ikaw lang ang nakakagawa ng mga ganyang bagay. Tangina mo ka. Tangina niya. Yung basura. Kung nagkukusaan ng pumunta doon sa tapunan. Ay, nako. Alam ko maraming magagalit na trolls dyan dahil dito sa sinabi ko. Totoo naman. Bakit? Si Marcos Jr. lang ang nag-iisa sa kasaysayan ng Pilipinas na basurang presidente. Bulok, nakakadiri, mabaho, mabantot. Yak, iw. Ito, mga banateros, nakakatakot to Nakakatakot itong balita na to dahil dito sa ginawa ni Marcos Jr. Alam naman natin ngayon na ito si Marcos Jr. ay pumunta ng Canada. At ang sinasabi niya nga doon is, ang plano niya daw ay patatagin ang ugnayan ng Canada at ng Pilipinas. So sa Canada, wala naman tayong problema dyan. Okay naman talaga yung bansang yan. Ang problema lang natin dyan, baka atakihin na naman ng kawalangyaan, kademonyohang kagaguhan netong si BBM. At baka umandar na naman ang pagiging sabik niya sa pera. At baka opera na naman siya ng Canada. At yung basura ng Canada ay itambak dito sa bansang Pilipinas. Baka lang baka. So ibig sabihin ng baka, yung Nor cubes, yung nilalagay mo sa pag-ulam pag nagluluto ka ng baka, pakyu, hindi yun. Sabi ko baka lang, no? Hindi pa to 100% sure. May mga tangang basher lang eh. So may posibilidad kasi na mangyari yun. Alam bakit? Kung matatandaan natin na yung Canada po ay nagdala ng basura
sa bansang Pilipinas na halos ilang daang or ilang container man na basura yun. So may posibilidad na dito sa kasunduan ni Marcos Jr. ay baka ang mangyari nito mag-offer lang ang Canada ng ganito kalaking halaga tapos dito itatapon yung basura sa Pilipinas. May posibilidad na mangyari yun. Alam naman natin ang utak ni Marcos Jr., di ba? Sa sobrang katalinuhan ni Marcos Jr., nagiging tanga na siya, di ba? So may posibleng gawin yun. Ngayon nga lang, di ba, kung ano-ano na yung pinagagawa sa bansa natin. So kung halimbawa man na mag-offer ang Canada na, Marcos Jr., bibigyan kita ng 1 trillion. Mas mahigit pa. Magtapon kami sa ang isang taong basura ng Canada itatapon diyan sa Pilipinas. Pwedeng mangyari 'yon, 'di ba? Alam naman na natin Ang pinagtataka ko lang at ang nakakatawa dito, bakit yung mga bansa na may ginawang katarantaduhan sa bansa natin, yun yung kinakaibigan ng presidente na to, ni Marcos Jr. Bakit kaya Hindi ba kayo rin nagtataka? Ang Amerika, wala namang ginawang maganda rito sa Pilipinas yan Kaya nga dumami yung mga hap-hap dito dahil sa mga walang iyang yan Ang Canada, isa sa mga pinakamalaking ginawa katarantaduhan yan dito. So, although maganda naman ang isang presidente na makipagkaibigan sa iba't ibang mga namumuno sa iba't ibang bansa, goods yun, kagaya nung ginagawa ni Pangulong Duterte. Walang kalaban ang Pilipinas noon. Walang kaalitan ng Pilipinas noon. Nagbubukod lang yung Canada pero hindi naman tumagal, hindi naman naging malalim yung alitan ni Pangulong Duterte at ng Canada. So hindi naman naging malalim yun. Hindi katulad kay Marcos Jr. ngayon na ang China na pinaka number 1 exportation sa buong bansa, nag-export ng iba't ibang produkto, iba't ibang gagamitan, ay inaaway ni Marcos Jr. So, okay naman din sana yan na kausapin ni Marcos Jr. Kaso, sa nakikita natin ngayon na pinagagawa niya na kung dito nga sa Pilipinas, yung mga imposible, nagagawa niyang posible. Katulad na lang nung yung mga taong nagnakaw, sila yung hindi nakukulong, pero yung mga taong lumalaban doon sa mga kawatan, sila pa yung nakukulong. So, yan yung mga kadalasan na ginagawa ni Marcos Jr. So medyo natatakot lang ako diyan sa pagbisita ni Marcos Jr. sa Canada na pwedeng may ganyang offer, may ganyang kasunduan. Naku po, kawawa tayo diyan sa oras na mangyari yan. Gagawing basurahan ng Canada yung bansa natin. Sino kaya itong surprise witness na ibubulaga ng Duterte or BP Sara Camp na talagang gugulantang or talagang ikakagulat ng lahat? Alam nyo, excited na ako dito sa part na to na etong surprise witness ni BP Sara ay makita natin at talagang ikakagulat daw ng lahat to. Ngayon, wala akong masyadong maisip kaya ginawa ko tong vlog na to. Gusto ko rin magtanong sa inyo kung sino kaya yung mga naiisip nyo na magsusurprise witness mapatungkol ho dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Na surprise witness na hinanda ng Sara Duterte camp. Tanga na mukhang dito mukhang hindi kaya ito na si Mary Grace Piaros. Hindi kaya kung matatandaan nyo yung sinabi ni BP Sara na nangihingi si First Lady Lisa Araneta Marcos ng pabor sa kanya, na tumawag sa kanya ng voice call ata yun or video call. So napaisip ako bigla na hindi kaya yung Mary Grace or yung witness na yan ay malaking konektado kay Marcos Jr. at kay Lisa Araneta Marcos. Nako.
At hindi kaya yung surprise witness na yan ay marami ding nalalamang katarantaduhan na ginagawa ng Administrasyong Marcos. Napapaisip ako ng gusto At gustong-gusto ko nang masimulan. Gustong-gusto ko nang makita kung sino ba tong ibubulaga ng Sara Duterte camp dito sa mga anti-Duterte. Lalong-lalo na sa mga congressman. No, sa mga congressman na hanggang ngayon na hindi pa rin nakakasuhan dahil bine-baby ni Marcos Jr. 'Di ba? Baby. Tangin na. Ilang halos matatapos na ata tong 2026. Wala pa ring nakukulong ng mga congressman na involved dito sa trilyon peso na pondo ng taong bayan. Ganyang kalupit. Tapos ngayon magtataka yung mga hinayupak dyan na bakit nyo inaaway si BBM? Bakit nyo winawalang niya si BBM? Ba't nyo sinisiraan? Ulol. Walang ganun. No, hindi namin sinisiraan. Talagang totoo yung sinasabi namin. Putangin na. Kayong mga basher kayo, hindi kayo nag-iisip masyado. Putangin na, okay lang sa inyo na nakawin yung pera natin. Tapos may mga nababalitaan pa ako ngayon na issue na salamat BBM kasi binabayaran mo yung utang ni Duterte. Ha? Hoy, for your information, motherfucker. Yung utang ni Pangulong Duterte sa loob ng 6 years ay nasa 4 trillion lang. Partida, nagka-pandemya pa nun. Putangin na, 3 years. Sa loob ng 6 years yun si Marcos Jr., wala pang 6 years. Walang pandemya na nangyayari sa Pilipinas. Pero yung utang ng Pilipinas ay pumalo na. Simula nung umupo siya, pumalo ng halos 8 trillion. Tangina mo, magbasa-basa kasi kayo. Hindi yung puro kayo ganyan na hindi ko alam kung saan galing planeta yung mga pinagsasabi nyo na, na binabayaran ni BBM yung inutang ni Marcos Jr. Ni Pangulong Duterte. Puta na kung binabayaran niya, ba't padagdag ng padagdag yung utang ng Pilipinas? Di talaga kayo nag-iisip. Kaya itong surprise witness ni Vice President Sara Duterte, talagang isa to sa kinakabangan ko. At alam ko na maraming mabubunyag, maraming mabubulgar dito sa surprise witness na to. Kayo mga banatero, sino sa tingin nyo itong surprise witness device ng kampo ni Vice President Sara Duterte? Mukhang yung Congress nanginginig na ngayon Nanginginig na talaga dito sa surprise witness ni VP Sara Duterte. Brave 18 gagamitin versus Martin Romualdez. Medyo nagtataka lang ako dito. Medyo nawiwirduhan ako. 'Di ba? Kung gagamitin ang salaysay ng 18 ex-Marines laban kay Martin Romualdez, bakit pinapasinungalingan ng ibang mga senador kagaya na lang nila Tito Soto, Tulfo Brothers, Ping Lacson? So ibig sabihin, kung iisipin niyo maigi, bakit sinasabihan nila Lacson, Soto, Tulfo na sinungaling ang 18 ex-Marine, tapos ngayon gagamitin yung kanilang salaysay laban kay Martin Romualdez? Kung hindi ako nagkakamali, ang ombudsman ata ang gagawa niyan. Kung hindi ako nagkakamali So ibig sabihin, yung mga sinasabi ng 18 brave ex-Marine, kung may natandaan ako na sinabi nila na etong si Lacson, Soto at iba pang mga politikong tumakbo noong 2025 senatorial election ay nakatanggap ng halos 50 million galing kay BBM daw. 50 million galing daw yan kay BBM. Daw. So ibig sabihin hindi 100% sure yun. So parang narinig ko yan sa 18 Brave Marine. Ngayon, ang nangyari, ang napapaisip ako na kaya pala todo deny, todo tanggol, todo paninira etong mga senador kagaya na lang nila Tulfo, Soto at Lacson. Baka nga talagang totoo. Totoo yung sinasabi ng 18 Brave Marine na tumanggap ng 50 million campaign donation etong sila Soto at Lacson. Ang malapit pa nga dyan, etong si former Senator Bong Revilla lang ang hindi tumanggap doon sa pera na yan at yung si Camille Villar. Diba?
So sila lang ata ang hindi tumanggap ng 50 million na ipinamigay ni BBM sa mga senador para gamitin sa kanilang campaign. Una-una, si Camille Villar, medyo naniniwala rin ako kasi bilyonaryo na yan. 'Di ba? So ano yan? So may pera sila. So parang hindi talaga nila kukunin yung 50 million na yun. No, kasi may sarili silang pera. Pero kila Soto, Lacson, at dito kala Tulpo, kay Erwin Tulpo, ay may posibilidad na maaaring totoo nga na tumanggap sila ng 50 million na ibinigay ni BBM. Ang tanong, saan galing yun? Eh di sa pera natin. Diba? Tignan nyo ngayon, yung nangyayaring nakawan, 2025 national budget, palang ang pinag-uusapan. What if pa yung 2023, 2024, at ngayong bago na mayroong 6 trillion na ngayong 2026. Nalilibang tayo, masyado tayong focus sa 2025 national budget na yan yung pinag-uusapan natin ngayon na nawawala. Hindi maipaliwanag kung nasan. Yung 2023 at 2024, tsaka yung bago ngayon, kamusta na kaya? No? So kung iisipin nyo maigi, kung pagdudugtong-dugtongin nyo lahat ng sinasabi ng mga ebidensya laban dito sa mga korap dito sa gobyerno, ay may posibilidad na totoo din talaga. Ang masaklap pa nito, kung gagamitin ang salita o ang affidavit o ang salaysay ng 18 Brave Marine at gagamitin laban kay Martin Romualdez na alam naman natin na hindi talaga tutuluyan yan. So ibig sabihin, totoo ang kanilang salaysay. Bakit sinasabi ng ibang mga politiko kagaya nila Lacson, Soto at Tulpo na sinungaling daw at wala daw katotohanan ng pinagsasabi ng 18 Brave Marine? Ang gulo ha. Oo, ang gulo nyo ha. Masyado nyo kami nililito. Buti na lang hindi kami kasing tanga ni Redon. No? Buti na lang hindi kami kasing tanga ni Redon. No, na hindi na nila alam yung kanilang pinagagawa o hindi na nila alam yung kanilang pinagsasabi. Buti na lang talaga. Oo. Buti na lang namulat talaga tayo ni Pangulong Duterte sa lahat ng maaaring gawin na kawalang yaan ni Marcos Jr. So, tanong natin sa mga senador, kagaya na lang nila Erwin Tulpo, Senator Erwin Tulpo, Senator Tito Soto, Senator Pampilo Lacson, si Lito Lapid ba sa ano ba yan? Sa kay BBM ba yan? Tanong lang natin to. Wala naman siguro masamang magtanong kasi binoto nga kayo ng taong bayan dyan. So ibig sabihin, isa kayo sa mga tanungan at sumbungan ng taong bayan. Totoo ba na tumanggap kayo ng tig 50 million nung senatorial election? Kami ay nagtatanong lamang ha. So yung mga banateros na napanood nyo na ba, nabasa nyo na ba yung ilang mga komento ng mga loyalista na maaari daw gawin ni PBBM dito sa Pilipinas? Kayang-kaya daw ni BBM na gawing Singapore ang Pilipinas kung may extend daw ito ng 20 years. Tangina nyo. Ayoko na magmura pero putang ina kasi itong mga to tutulunggis 3 years pa nga lang namumulubi na tayo. Tantambak na tayo ng utang. Tapos another 20 years. Kupal ba kayo? Kung gusto nyo maghihirap guys, kayo na lang. Huwag nyo na kaming isama dyan. Putang inang yan. Hayop na, 3 years pa nga lang nagkakaleche-leche na Tingnan nyo yung nangyaring rally. Maya't maya may rally dito, may rally dyan. Dahil yan sa walang kwentang pamamalakad, basura na pamamalakad ni Marcos Jr. dito sa Pilipinas. Tapos, extend ng 20 years para maging Singapore. Putang ina, ngayon pa lang kayang-kaya na talagang baguhin ng Pilipinas. Alam nyo ba, na yung 3 trillion, 3 trillion, may nakausap ako isang tao na ganito yung plano niya sa bansang Pilipinas na sa sobrang laki ng pondo ng Pilipinas, talagang kayang-kaya naman talagang pagandahin Kaso, walang talagang kwenta itong naging presidente ng Pilipinas.
3 trillion kaya nang magkaroon ng patong-patong na mga kalsada dito sa Pilipinas. Kagaya sa Hong Kong, kagaya sa China, sa Japan at sa iba pang mga lugar. Sige, sabihin na natin sa Singapore. No, kayang-kaya na. Kaso nga lang, sobrang korap nga ng Pilipinas. Sobrang korap ng namumuno dito sa Pilipinas. Tapos sasabihin nyo, extend ng 20 years. Putang na ngayon pangalan, namumulubi na tayo kung maano pa kayo yung 20 years. Tigil-tigilan nyo kami dyan sa mga himahinasyon nyo. Kung gusto nyo, kayo na lang. Kung gusto nyo, hatiin na lang ang Pilipinas. Maglagay kayo ng sarili nyong presidente sa kabila. Yan, gawin yung presidente yan si Marcos Jr. Gagawin namin presidente dito yung mga Duterte sa kabilang side. Tingnan natin kung sino yung mas unang uusbong at maggaganda. Diba? Putay na. Africa, na isa sa pinakamahirap sa buong mundo. Putangin na, mas mayaman pa sa atin ngayon. Diba? Hong Kong, mas mayaman tayo dyan sa Hong Kong dati. Vietnam, Thailand, di hamak na mas mayaman tayo dyan. Singapore, di hamak na mas mayaman tayo dyan. Pero ano nangyari ngayon? Diba? Laglag. O sasabihin nyo kasi dahil na naman sa mga Duterte, putang ina nyo. Noong nagsimula ang mga dilawan na namuno na mga namuno sa bansang Pilipinas, hindi na umasenso ang bansa natin. Nung pumalit na si Pangulong Duterte, kahit papano nakausad, yung nga lang nagkaroon ng pandemya at kahit papano ay naging safe sa Pilipinas. Putana nung napalitan ni Marcos, sobrang nakakabuelo na Pag ano na pag ganyan na yung bansa natin pag upo ni Marcos Jr., biglang ganyan. Talagang sayad na sayad. Tapos gusto nyo another 20 years? Puta nga kahit 1 month nga ayaw na ng Pilipino Ngayon nga lang gusto na siyang pababain Tapos gusto niya pang extend ng 20 years. Puta na. Kaya ako, pabor ako dun Pabor ako na mahiwala yung Mindanao sa Pilipinas. Magkaroon ng sariling presidente sa Mindanao. Sa Davao na lang kami maninirahan Ang sarap pa ng buhay dun, safe pa. Maglakad-lakad ka, walang ano sa'yo dun, walang gagambala, walang katulad ngayon sa Pilipinas na puta na, ngayong oras na to, alas 7, sabihin na natin mga alas 6 pa lang ng gabi. Puta, delikado na. Kaya huwag nyo kami damay dyan kung gusto nyo, gumawa kayo ng sarili nyong bansa. Tapos ihalal nyo doon si Marcos Jr. Yan, sige kayo doon. Pero huwag nyo kami damay. Putang na ngayon nga lang gustong-gusto na naming pababain yan sa pwesto Tapos kayo gusto nyo ma-extend pa yung termino niya. Lol, wag kami. Eto mga banateros, may panibagong napakagandang plano na naman ang idol natin, ang ating bida na si Bongbong Marcos. Anong plano ba ito? Pasensya na kayo, nakikita niyong pawis ako kasi naglakad-lakad ako ngayong gabi gawa ng ako'y nilalagnat. So naglakad-lakad ako para pagpawisan at hindi pa ako tapos dito. Pinatay ko yung aircon para magpagpawisan dito sa hotel ko mismo. So yun na nga, ang baho So yun na nga, may panibagong plano si Marcos Jr. na kung saan ay ipapatawag niya. Ipapatawag si Meta, si Facebook, si ano bang pangalan nun? Zuckerberg. Basta yun na yun. Yung may-ari ng Facebook dahil para labanan daw ang fake news ang fake news kay Marcos Jr. Una, kung lalabanan mo ang fake news, Marcos Jr., bakit hindi mo unahin si Auntie Claire? Bakit hindi mo unahin yung mga media na di umano ay nakatanggap din ng mali-malitang pera? Bakit ayaw mo unahin yun? Yun dapat yung inuuna mo, BBM. Ikaw naman, Yun dapat yung inuuna mo. Yun dapat ang una mong inasikaso. Tsaka, sino ba naman tanga na yung Facebook ay ipapatawag mo? Alam mo, para malabanan mo yung fake news, gumawa ka ng totoo. Putay na kasi lahat ng ginagawa mo, peke. Ayan tuloy, ang tingin mo sa katotohanan, fake news. Ayun yung realidad ngayon Yung mga totoong balita, pinapalabas nilang fake news. At yung kanilang pagpa-fake news, pinapalabas nilang totoo.
Tsaka una mo dapat i-aksyonan si Auntie Claire, yung garapata mong mukhang ano, mukhang singit ni Percy Paloma. Kilala niyo si Percy Paloma? Yung congressman tabingin pa nga. O yun, siya yun. Mga di nyo kasi nakikilala, pinakilala ko lang sa inyo. Ang sarap ng pawis. Ha? So ngayon, eto nga, ewan ko ba dito kay Marcos Jr. Kung hindi kausapin daw yung bagyo, mag-text daw sa kanya pag pupunta rito. Yung tatay niya matagal nang patay, yung nakakausap niya pa. Ngayon yung Facebook naman ay gusto niyang ipatawag. Sino ka? Who are you, motherfucker? Tayo na. Hoy mga loyalista, proud pa ba kayo sa presidente nyo? Tangina. Presidente nyo ano-ano na iniisip. Minsan payuhan nyo na ano. Minsan payuhan nyo na tawag dito, payuhan yung magkakain at magtutulog. Pinapasukan na ng ano eh. Pinapasukan na ng hangin yung utak. Pero yun mo lahat na lang ng mga katarantaduan eh gusto niyang gawin. Pati ba naman yung Facebook eh ipapatawag niya. Ha? Pangaralan niya yung presidente niyo. Wawa naman niya, no? Ano-ano na yung naiisip. Napanood niyo yung interview kay Boying Rimulya na hindi niya daw sasayangin itong pangalawang buhay niya. So, ibig sabihin, totoo nga na naging delikado siya. O nga, hindi ko nga alam kung bakit pa naka-recover yan eh. So, ngayon, hindi niya daw sasayangin yung pangalawang buhay niya. Gagawa daw siya ng tama. Putangin na. Gumagawa ka ng tama? Paanong tama dun? Eh, kung sino yung mga lumalaban sa korupsyon, yun yung pinag-iinitan nyo ni Marcos Jr. Saan yung tama dun? Ito si Boying Rimulya, ano rin to eh. Mala Marcos Jr. din eh. Maang-maangan. Alam mo yun yung tipong akala niya siguro eh nauuto, naluloko niya tayo sa mga ganyang salitaan niya. Yun na nga masama eh. Binigyan ka na nga ni Ama ng pangalawang buhay. Puta na, hindi mo pa nilulubos-lubos. Ang masakit pa doon, mas naging demonyo ka pa ngayon. Dati mild lang eh. Nasa 20 to 30% lang yung pagiging demonyo mo eh. Ngayon 101% na. Tanginan to. Yung pangalawang buhay. Eh, dapat nga hindi mo sinasayang yun eh. Tapos ngayon eh, kung ano yung pinagagawa, kung ano yung inuutos sa'yo ni Marcos Jr., nakatarantaduhan, sunod naman kayo magkapatid. Ang tindi nyo talaga eh, no? Tsaka Boying, kamusta na yung tawag dito yung kaso ni Joel Villanueva? Tsaka kaso ng ibang mga congressman. Bakit hanggang ngayon wala pa rin nakukulong ng mga congressman? Bakit hanggang ngayon si Joel Villanueva, akala ko ba pipirmahan mo na? Eh ba't hanggang ngayon eh hindi pa rin? So iisipin na ba namin na kaya mo lang sasampahan ng kaso etong mga senador katulad ni Joel Villanueva eh dahil para bumaliktad na? Ganun ba? Eh ngayon na bumaliktad na at hawak nyo na sa leeg, eh wala na siyang kaso, ganun. Ang galing naman, sana all. So ganyan ang kalakaran na ginagawa nyo ngayon, yun yung kababuyan. Kaya nga tinatawag na basura si Marcos Jr. ngayon dahil dyan sa mga ganyang pamamalakad nyo na pangbasura. Yung kaso ni yung kaso ni Romualdez, kamusta na? Parang wala na. Nung malupit pa nga dyan, etong si Bunuan na sabi ay kasabay ni Estrada or ni Villanueva nakakasuhan, puta na ginawa pang witness. Safe na siya ngayon. Si Estrada nakakulong na. Si Joel Villanueva dahil sa pagbaliktad niya malaya pa rin. Hindi pa rin nakukulong. Si Bunuan na isa sa mga promotor ng nakawan sa bansang Pilipinas, naging witness pa. Si Martin Romualdez na tinuturong pangalawang mastermind sa nakawan na ng nawawalang pondo na trilyon dito sa Pilipinas. Putay na, hanggang ngayon malaya pa rin. Mas mauunahan pa atang makulong si Senator Marcoleta kaysa dyan kay Romualdez. Ang galing mo ha. Oo, hindi mo nga talaga sasayangin yung pangalawang buhay mo dahil dyan sa pangalawang buhay mo mas naging demonyo ang hinayupa ka. Dito tayo sa plunder case ni Senador Rodante Marcoleta.
Meron kasing binasura na ng Commission on Elections yung unang sinasabing election offense na nakomit dahil hindi nagbanggit or hindi na isama doon sa SOSE, no? At ngayon umusad naman ito sa ombudsman na umano'y plunder. Yung dalawang kaso na yon, wala ba itong hindi ba ito makakaapekto yung unang pahayag ng COMELEC dito sa naging decision din or magiging decision pa ng ombudsman na maghain ng kaso kay Senador Marcoleta? Doon yung pumapasok, no, kung titignan natin dalawang magkaibang batas, no? Yung sa election law, it is a violation if you do not declare your donor in your SOSE. But yung sagot naman ni Senator Marcoleta, tama naman. Why would I declare my donor when, let's say, he received it before the campaign period? Because of under the Peñera case, candidates, no, those who filed their candidacy only are considered candidates during the campaign period. Before, let's say, the 90-day period, it is not yet a campaign period. So, they are not obligated to declare, no? Let's say, may donation before the campaign period. Yung interpretasyon ni Senator Marcoleta at interpretasyon rin ng COMELEC, kasi pinanalo nga siya dyan, there's no need to declare it because hindi pa siya kandidato. So, nalusutan ni Senator Marcoleta yan. Kaso, yung interpretasyon naman ng ombudsman is not based on an election offense. There's the general rule na kung ikay public official, dapat huwag kang tatanggap ng pera na malalaki. Kasi gifts, ordinary gifts are allowed. Let's say, birthday mo, binigyan ka ng bottle of wine, okay yan. Yung mga gifts of no big value. Pero pag malalaki, lalo na binigyan ka ng 75 million in 3 instances, no, na to accumulate, it becomes 75 million. Sa interpretasyon ng ombudsman, nag-violate na yan ng corruption laws natin. And dahil sa kanyang amount ay more than 50 million, it falls under plunder based on the present, let's say, pronouncement of the ombudsman. Now, how can Senator Marcoleta properly explain that this is not covered by the corruption law or by plunder? First, he has to prove na ginastos niya to sa eleksyon. So that will show that indeed what he received, he really spent it in the elections. Now, for example, if based lang sa aking memory, I think more or less he spent, for example, 100 million for the campaign, which is more than his SALN, kasi yung SALN niya, let's say based on my memory, more or less dineclare niya 50 million. So, he spent more than his SALN. Siyempre, may pinanggalingan yung ginastos niya. Doon niya masasabi na that proves that I spent it, whatever he received, which he is not legally obligated to declare in his SOSE, he spent it for election and not to accumulate to enrich himself. Now, hindi niya naman kasi pwedeng igastos lahat ng pera niya para lang sa eleksyon. Siyempre, nagtago rin siya. So, for example, he spent 100 million. May nagbigay sa kanya 75 million. So, 25 million comes from his personal funds. So, yan yung pwede niyang ma-explain sa ombudsman na I really spent it for election and it's not for reason of graft, for reason of my public office. Because the very reason nga
ang laki-laki ng gastos ko sa kampanya kasi may nagtulong sa akin at ginastos ko dyan. And under election laws, that is a valid reason na to justify na makareceive ka ng pera. Yun lang, there is an additional issue against him. Bakit hindi nilagay sa SALN na may donation? So, tignan rin natin kailan niya ginawa ang kanyang SALN. Pag ginawa niya yung SALN niya, let's say during before the campaign period, let's say exactly on the day of the campaign, the first day of the campaign period, hindi niya pa nagastos lahat ng 75 million. So, dapat nakalagay yan dyan na may malaking pera siya sa kanyang SALN. But if his declared SALN is dated before he received the donation, syempre, hindi yan nakalagay dyan dahil na-receive niya lang yung donation after he prepared the SALN. So the date of the SALN is very important. Is the SALN dated before or is it dated after he received the donation? Yan po yung dapat matutukan natin. Kasi if he receive it, if the donation was made after the SALN, naturally, hindi niya, there is no obligation for him to place there an amount which he has not yet received at the time when he prepared his SALN. On the other hand, if he received the donation after, let's say, before his SALN, pwede siyang i-question ng ombudsman o na-receive mo before your SALN at ginastos mo naman ito during the campaign period, the 90 days period, you should have declared that amount of donation in your SALN. If he failed to do that, we have to ask for the explanation of Senator Marcoleta. Opo, sinasabi din niya na nakapagbayad din ng donor's tax, no? Yung nakuhanan din ng donor's tax yung mga nag-donate sa... That is correct. Under the law, yung may obligasyon na magbayad ng donor's tax are the donors. Not the donee, no? Opo. Yung donee, tumatanggap lang eh. Donors yung dapat magbayad. So, that is also part of his defense to show that it was really a donation. But our good senator has to prove that the donation was intended for the campaign, not by reason of his office. Doon yung magkakatalo sila ng ombudsman. That's why the date of the SALN is also very important. Now, if the senator could prove good faith, kasi ginastos siya naman talaga. That's why mas malaki yung kanyang expenses kesa sa kanyang SALN. It shows na ginastos niya, let's say 100 million. Yung SALN niya at some point in time is only 50 million. It proves that may kinuhanan siya ng pera by reason na kailangan niya yon para igastos sa Opo. election. So with that is an evidence that Senator Marcoleta could show to convince the ombudsman that clearly he did not commit plunder. Opo. Doon sa plunder law, attorney, meron bang kakibat na maliban sa pagbibigay, merong inaantay yung nagbibigay? Or kung magbibigay ka automatic, bawal na yun? It's like this. If you're a government official, no, the highest official and the lowest official, yung clerk, you're doing your government function. Pag may nagbigay sa iyo ng malaking halaga na let's say hindi mo kapamilya,
as a stranger gives you money, there's already a presumption that that money is given to you by reason of your office. So it is now, you will now be on the defensive to show nga, no, binigyan ako ng pera dahil may utang siya sa akin. No, binigyan ako ng malaking pera hindi dahil sa opisina ko, dahil utang ito. May nang utang ako sa kanya. So it depends now on the use of that money, on the reason. But kung binigyan ka lang ng pera na walang rason, the presumption is just like yung akusasyon sa ng mga 18 sundalo. Namigay lang sila ng pera sa mga politiko. Oh, malay natin yung sasabihin ng politiko para rin yan sa eleksyon. Sasabihin ng politiko utang yan. Sasabihin ng politiko may sariling purpose yan. So nobody will accept, will admit that it is for reason of their office. But the point is, yung mga politiko na nakaka-receive ng malalaking halaga, they have to prove kung tinago nila yan, it shows that they did not, it is not for election. It is not for campaign. It's not a campaign contribution. Pero pag prinote nila na ginastos namin yan for election, di yan yung donation. Now, it's a different story if they violated another law, which is the election laws. We're only explaining, no, when you're a public official, you have to justify and strictly justify why you receive a big amount. And you have to prove that you spent it for a particular purpose or hindi mo ginastos, ibig sabihin, tinago mo, at ibig sabihin, it was given to you presumably because of graft. Opo, marami tayong nababasa din sa social media, lumalabas sa ating wall, sa Facebook attorney na bakit kung ganito yung magiging logic ngayon ng gobyerno, lalo na ng ombudsman, tanging si Senador Marcoleta lang ba ang merong ganitong kaso? Kasi marami tayong nakikita. Bakit si ang dami, mas malaki pa nga dito sa perang sinasabi nitong si Senador Marcoleta na kanyang natanggap. Tingin mo, attorney? Itanong natin yung circumstansya. Dineclare ba sa SOSE or hindi yung pera? May nag-admit ba sila in public or hindi? Yun. In criminal prosecution, no, no complainant, no complaint. In the particular case dito, si Senator Marcoleta mismo na umamin na may tinanggap siya purposely for the election, for campaign contribution. So, it shows, binayaran rin yung donor stock. At as shown by SOSE, ginastos talaga ng ganun kalaki. And as justified also, sasabihin niya, I am not obligated to put it as a donation at that based on election law because it was given to me before the campaign period. So, yun yung merong rason rin si Senator Marcoleta na malas lang siya dahil yung ombudsman sees it differently, no? Strictly interpreting the law na nagsasabi na bawal magtanggap ng gift. O di yung depensa naman ni Senator Marcoleta, it's not a gift, it is a campaign contribution. So, yun nga yung sinasabi ko, the ombudsman could have decided either way, to the right or to the left.
he could have just could just dismiss it, just like what the COMELEC did. But if he pursues this case, it's not the end of the world for Senator Marcoleta. The courts will have to decide on it. Yun nga lang, just like the case of Tatay Digong, habang nililitis ang kaso, nakakulong ang akusado because of the nature of the accusation. Yung pag-plunder, non-bailable in general. May lusot lang dyan si Senator Marcoleta if the evidence is weak. He has to argue that there is strong evidence showing that he really spent it for his campaign to justify that this was not given, the amount was not given by reason of his office, but by reason of being a campaign contribution for election purposes. Opo. Yan, attorney, siguro yung huling mensahe sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa inyo sa mga oras na ito. Mga kababayan ko, napakagulo ng ating bansa sa ngayon, no? Mahirap no maging Pilipino sa ngayon. Naalala ko tuloy ang stories of history, no? At yung mga sulat na libro ni Jose Rizal, yung No Limit Tangere at El Filibusterismo. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pagtama